Sa harap ng nalalapit na investigasyon ng Committee on Public Accounts sa Dolomite Beach sa ikatlong linggo ng Nobyembre, muling iginiit ni Committee Chairperson Terry Ridon ang mga butas sa likod ng pagtatayo ng proyektong ito. Live mula sa Batasang Pambansa si Earl Tobias para sa kabuuang detalye. Earl! Princess, hinahanap pa rin nga anya sa ngayon ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon kung nasaan ba ang line item ng budget ng pinagawa o napagawa noong 2020 na iimbestigahan nilang Manila Dolomite Beach. Punto ng kongresista, naging rason kasi noon ng mga nangasiwa ng proyekto na tinuloy nila ang paggastos ng halos 400 milyong piso para sa artificial beach dahil may line item na ito sa budget at dapat nang i-implementa. September 2020, ano po yung pinag-usapan mo natin? Wala ho tayong mga mask, wala ho tayong mga bakuna. Pero ano ho yung inuuna nung panahon po na yun? Itayo po yung Dolomite Beach Project. Kasi nakita ho namin yung mga ilan sa mga DPWH documents. Hindi ko namin mahanap kung nasaang line item. Yung pong Manila Bay Rehabilitation Program, kung ito po ba ay nasa DNR o ito po ba ay nasa DPWH? Dagdag ni Ridon, bukod pa dyan ang malaking tanong kung kailangan ba talagang gawin ang Dolomite Beach para sundin ang mandamus order ng Supreme Court na ang ipinag-uutos naman ay ayusin ang kalidad ng tubig sa Manila Bay. At ang pinaka-questionable rin anya ay kung bakit na ituloy ang proyekto kahit wala naman ito sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Malaking usapin po yun. Kasi ito po yung debate doon po sa flood control projects Hindi ba? Ito po yung pinag-uusapan na bakit nagkakasa tayo ng flood control project sa iba't ibang mga lugar. Kahit una, hindi kasama sa master plan ng isang river basin, or pangalawa, kahit wala po siyang kahit anong master plan. Samantala, Princess, nagpaabot naman ng pakikiramay si Representative Ridon dyan sa mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyo dahil na rin anya sa hinihinala na pagpalya na naman ng mga flood control projects. Princess, dahil din dyan, dumudulog ngayon ng kongresista sa ICI na sana ay personal ding mainspeksyon ang Cebu. Lalo na at dyan nakabase ang tanggapan ng isa sa mga pinakamalalaking flood control contractors na napangalanan noon ng Pangulo. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.